So dapat yan, yung first na pahid natin mga kamusta ay yung medyo basa siya. Kasi ang kagandahan pag medyo basa mga kamusta, manunuot yung skin coat dito sa may wall natin. Yan po yung importante. Tapos yung second coat na, yun po yung medyo malapot na ho siya. Gamit yung Bostik El Capitan na part A tsaka part B. So yan po yung para sa pagka-grout natin. Kaya tinawag ko siyang magic grout mga kamusta, no? Hindi man siya all purpose, pero pagdating dito mga kamusta, pwede mo siyang gamitin. So nakikita niyo yung tiles ng hagdan natin. Wood kasi siya. Kasi ito yung gagawin din natin siyang wood. So wood yung accent niya or pintura niya. Ngayon, ganun din gagawin ko dito para hindi siya nalalayo mga kamusta, no? Sa loob kasi ng bahay, meron tayong tinatawag na mga tema niya. Magandang umaga po mga kamusta, no? So ngayon nga ay araw ng Tuesday. Kahapon gusto kong lumabas. Kaso nga lang talagang masakit yung ulo ko. Parang lalag na din. So ngayon, ganun pa rin yung pakiramdam ko, pero pipilitin ko lumabas para makita ko yung project. At mamaya-maya, papahinga rin ako. So tara, samahan niyo ako saglit mga kamusta. Tara sa Uno, tapos Rojas para sa update natin ngayong araw na to. Tara. So project update tayo dito sa Uno, Solano, ng Vizcaya project. Ayan nga, nakapagbalik na nga tayo mga kamusta, no? Medyo masama pa yung pakiramdam, pero kailangan natin maglibot ngayon. At di bali na magpahinga ulit mamaya. So ito nga, ginagawa na nga ni Berhel yung para sa cabinet natin. So actually, natapos niya na. Ngayon may papa-adjust lang naman ako sa kanya. So dito, pasok tayo para mabigyan ko ng update. Ayan, no? Ayos na. Ayos na yung TV console na natin. So ito na ang gagawin natin ngayon mga kamusta. So bali mamasilyan na lang yan ni Aris. Then makikita na natin yung varnish natin dito. So ayan, tapos na to yung nasa ilalim mga kamusta, which is ito po ay bright white finish. Ngayon ito kasi papalagyan ko ng varnish mga kamusta. Yan, so abangan nyo to. Ito yung isa sa mga actually ginagawa naman na natin to. Pero sa ngayon kasi ginagawa natin siyang mas moderno na. Dati kasi siyempre kung ano lang yung gusto ng kliyente na papagawa, ngayon nilalagyan natin ng konting accent para mabago. Lalo na TV console kasi to, binibigyan natin ng magandang outcome talaga. Yan naman yung gusto natin gawin. Lalo na sa akin na talagang ang hilig ko mga kamusta hindi lamang sa sabihin natin na isa akong nasa social media lang, isang contractor lang, pero syempre gusto ko rin yung magandang design nyo, syempre, diba? Yan, yung ginagawa ngayon ni Bro Aris. Then dito naman, eto, mabubugan na rin to. At naglagay rin tayo dito sa baba. Ito mamaya matatapos na yan na ma-primeran. At napapansin nyo, meron siyang dyaryo. Kasi bubuhayin natin lahat ng tema niya dito na meron pa rin yung varnish. Kasi nakikita niyo yung tiles ng hagdan natin. Wood kasi siya. Kasi ito yung gagawin din natin siyang wood. So wood yung accent niya or pintura niya. Ngayon, ganun din gagawin ko dito para hindi siya nalalayo mga kamusta, no? Sa loob kasi ng bahay, meron tayong tinatawag na mga tema niya. Kagaya niyan, ceiling natin, may accentong wood kung saan PVC ceiling po yan. So meron din tayo dito. And then meron din dun sa may TV console natin. Ito yung mga bubuhayin natin. Okay? So abangan nyo mga kamusta, no? Simple lang naman na pamamaraan natin para mabuhay yung dating tema na kung saan yung dati kasi kagaya niyan yung cabinet binili nila na Nara, pero hindi siya ganong compatible kasi hindi siya fit sa area. So mas maganda pag ganyan TV console. Ganun din yung ceiling nito, plain lang siya dati. Kung saan cove lang. Ito lang makikita mo yung cove na yun. So parang nawawala yung stair. As in talaga nawawala yung stair kasi wala sa tema na. Ngayon, gagawin ko siya ng bubuin natin yung tema na yun.
So ito, kinuha na namin yung standard na height ay ng sukat nung or dimension ng fridge na gagamitin dito. So yun na lang yung hanapin nila, madam, kung sakaling bibili na sila ay yung fridge na eksaktong sukat dito. Kasi sabi nga nila kung ano yung kumbaga standard. So ito na po. Ngayon, meron tayo ilalagay dyan na cabinet sa taas kung saan nakapantay dito. Yan. And then dito naman, ito kasi talaga naka-offset na to. Ngayon, ito lulubog tayo dito. Ito yung 30 centimeter. Ayan, pasensya na po. Bisaya. Then, ito, mag-adjust ng mga 10 cm. Kung saan naka-offset ng 10 cm yung taas niya. Para hindi naman gaano malalim yung paglagyan ng mga gamit na pwede nilang i-store dyan sa loob niya. Ito, lalagyan na natin doon sa pinakataas. Kasi dito na siya. May mababago lang ako dito sa part na to. Kasi ito, magkakaroon na ng condiments tray dito. Imbes na yung lagayan sana ng tangke. Pero dito na namin siya ilalagay. Tapos dito naman, magiging cabinet na yan. Merong pull-out tray. Tapos merong condiments tray. Yun yung mga abangan nyo, mga kamusta. Ito yung lalagyan ng part na to. Okay? So yun yung ilalagay natin dito. Yan. So abangan nyo yan, mga kamusta, no? Tuloy, tapos na yung mga modules niya. Gagawin na lang. Then pag nasalpak, diretso pintura na. So abangan nyo, mga kamusta. Okay? Ang ceiling na din, na-finish na rin to. Okay na. Yung ilaw na lang neto, kasi request ni madam, maglalagay tayo ng ilaw. Kung saan ako na daw bahala kung ano daw ilalagay natin na ilaw dyan na babago. Yan yung susunod natin gagawin. Kasi importante, maganda rin yung ilaw, reflection, at saka yung mga ikakabit natin na ilaw dito. Okay? So ito. Yung kulay na ito, kukunin na natin doon sa may stair na yun. Medyo mas matingkad lang konti dito, syempre glossed na to. Kasi yun, matte yan eh. Pag sinabing matte, yung hindi siya makintab, ito gagawin natin makintab. Para kahit na malagyan ng ilalagay na gamit dyan, hindi basta-basta masisira. Okay. At pupunta rin tayo sa Rojas number 2 project natin. No? Tara. Okay, dito na tayo. Ayan, no? Papag-grind na ako, mga kamusta, no? Para diretso finish na natin. Then proceed na rin tayo sa spandrel na ito. Order lang natin yung spandrel. Yun, okay natin lahat. Ngayon nga nasa may grinding process na tayo. So rough finish, mga kamusta. Ngayon grind. May mga portion kaming kailangan i-grind kasi syempre kailangan nang malinisan yung surface yan bago natin i-skin coat, mga kamusta. So dito natin ipapasok yung mga skin coat na kung saan may re-recommend ko talaga sa inyo. So using DDs, mga kamusta, na Pondo skin coat SK1. So ito yung gamit namin pag rough. So dito, pasok tayo. Yeah, pinapag-grind lang natin. Ang dahilan ko ba tayo mag-grind, mga kamusta, ay may mga maliliit lang naman. Ito, kaysa naman kukuskusin mo ng paleta. Ayan. Siyempre, yan yung mga hindi natin maiwasan, kung saan may mga talaga maliliit na bulutong. Kung saan kailangan mo rin i-grind, may mga maliliit na bukol, kagaya nyan. Kailangan natin ipag-grind para malinis, mga kamusta, na bago natin siya pahiran. Kaya sinasabi ng iba na habulin natin, pero hindi yun yung rason lang o kaya paraan lang na. Meron pa tayong isang paraan. Yan. Pag-grind, mga kamusta. So, hindi naman kailangan na kumbaga pakinisin mo na maigi. Sasabihin na dapat finish na lang. Okay. So ito, susunod na natin yung spandrel nito sa mga susunod na araw. Kasi kailangan ko muna ipa-prepare yung pintura niya bago tayo mag spandrel. Yan yun, nag-grind na to. Diba? Finish, napantay din siya. Yan ang kagandaan niya. Dito naman, yan, talagay na namin ni Mabi yung tiles natin dito. Kasi dito lalagay na lang siya ng grout. Yung magic grout natin, abangan niya yan. So pinalabas ko rin yan sa video. Then other accessories nailagay naman na. Yan, ito na to, mga kamusta, no? Yung cutlery na lang, no?
cutlery na lang ilalagay namin. So abangan nyo to. Then the rest okay na, i-finish na lang namin yung wall. Then proceed naman kami dito sa may TV console. TV console natin, saglit lang natin ito gagawin. So abangan nyo yan. Ito itatiles na natin to ng buo. Yan. So yung tiles natin na gamit, ayun yung 120 by 60 na tiles. So sakto yung sidings na ito, tsaka dito sa top niya. Yan ang gagawin natin. Then ayusin na natin kasi meron pa ito yung center island niya. Okay? Ito yung sa may sink natin mga kamasta, o kaya lababo. Ang design natin dito ay marble design mga kamasta. So dito nag first coat na kami ng para sa Bostik El Capitan na part A at part B. So ibig sabihin pag first coat, papatuyuin lang natin to. Kailangan natin siya patuyuin. Ito po yung normal na kulay niya kapag kaputi yung gagamitin mo. Medyo nag-cream mga kamasta, no? So ngayon, meron kaming yung tinatawag na yung second coat niya kasi ito gagasgasin pa namin. Kasi mahirap i-mold po ito kapag kabasa pa. Talagang kusa siyang parang luluha. Ngayon, ang ginagawa namin dyan, yung pinaka second coat niya, doon natin i-design yung ito para meron siyang continuity. So pwede mo siyang haluan ng acrylic color para makuha mo yung mga design nyo na yan. And then yun po yung gagamitin natin na pinaka top coat niya. So mabubuo at mabubuo yan mga kamusta, no? So sa ngayon, papatuyin lang natin yun gamit yung Bostik El Capitan na part A tsaka part B. So yan po yung para sa pag-grout natin. Kaya tinawag ko siyang magic grout mga kamusta, no? Hindi man siya all-purpose, pero pagdating dito mga kamusta, pwede mo siyang gamitin. Meron tayong all-purpose na Bostik mga kamusta, no? Pero dito, ito kasi light color siya. So ibig sabihin pag light color, pwede mo siyang haluan ng kahit anong kulay para ma-meet natin yung continuity. Kahit nasabihin natin na 30 by 60 o kaya 60 by 60 ang gamit mo mga tiles, lalo na sa ating lababo, kagaya na ito 120 by 60, hindi mo yan mapapansin na meron siyang mga dugtungan. Okay? So abangan nyo yan mga kamusta, no? Yan yung ginagawa natin yan. Okay, so tara. At talagang maalikabok. Tara muna. Pahinga muna tayo saglit. Ayan, dito na tayo. Uncle Jong. So mamaya na tayo pupunta doon, Rojas 3. Ayan, no? So papagawa na ako ng pangsalandra na pupuntang Buhangin dun sa Rojas 3. Ang kaganda niya, malapit lang naman. Ito yung ginagamit namin, pangsalandra na para sa tiles natin. So mag-dry pack kami ulit doon mga kamasa kasi sobrang taas nung level nung door dun sa may gap niya sa baba. So ito yung paraan natin para mahabol. Okay, 1/2 po na bistay. So ito papalagyan din natin alambre para magamit ng paulit-ulit. Ayan si Uncle Jody pa natin runner. Runner. Kung walang iraran nandito siya, di ba? Yun lang naman. Okay. So pahinga lang ako konti, sobrang alikabok kasi dun kanina. Okay, balik tayo dito mga kamusta, no? Ayan, nakapagpahinga lang ako konti at bumalik ako dito para makita yung gagawin at ginagawa ng trauma. So ito na nga, natiles na nga ni Mavi. So ito yung tiles na napili ko para dito, para may contrast tayo, may pang contrast tayo, colored o kaya black, I mean, para pansin kasi ito daanan to kasi pag white yan, syempre hindi ganong pansin kasi all white na to. Talagang binubuhay ko yung pagka all white ng kitchen kasi yung linis mga kamusta, importante sa akin yan. Ngayon, eto naman talagang dark lang talaga yung nilagay ko dito, pinalagay ko. So bali yung 120 by 60 na tiles natin, tingnan nyo naman, no? Diba? Ganda. So sidings na lang ilalagay natin dito. So nakakompleto na mga kamusta. Sunod na natin dito yung TV console nya, tapos yung island. So dito naman sa labas, eto, nakapag pahid na tayo mga kamusta ng primer. So dito magpapahid na tayo ng skim coat.
mga kamusta. So napalinisan na, nag-grind na rin, kaya ready na to ma-skin coat. Pa-deliver na rin natin yung ayan, Mondo natin mga kamusta na SK1. So ito yung gagamitin natin sa skin coat natin. SK1 ng Mondo ng Didis mga kamusta. Okay. Okay, so nakahanda na nga yung ating skin coat na Mondo mga kamusta na. So paano nga ba yung pag-mix natin na ito? Using skin coat na Mondo mga kamusta. So yung 10 kilograms na ito dapat nasa 3 to 4 liters yung ating tubig. So ang gagawin natin dito, magre-ready tayo ng panghalo na kung saan mixing machine. Ang gagawin natin dito dapat malinis mga kamusta, at saka dapat walang mga buo-buo. Ito 20 kilograms to, dapat 7 to 8 liters ng tubig ang kailangan natin panghalo. So sa ngayon, maghahalo lang tayo ng 4 liters na skin coat mga kamusta, no? So ilalagay lang natin dito sa isang balde o kaya sa may paghaluan natin. So sa ngayon, ito yung mimix natin mga kamusta, no? Then lagyan natin ng tubig. So gamit yung mixing machine, mas maganda po na yan po yung pang mix natin. So yan, okay na yan. And then yung tubig natin, so yung kalahating galon na ito, yan, lalagyan lang natin ng kaunting tubig. So yung mixing talaga na ito, sabi ko 10 kilograms ay dapat nasa 3 to 4 liters ng ating tubig. So ang kagandahan kasi niya, nakainaman niya, kapag ikaw ay magmi-mix, dapat meron kang mixing machine para halong-halo talaga. Yan ang kailangan na proseso at pag-mix natin. Kasi hindi po pwede na haluin mo lang siya ng mano-mano kasi mahihirapan ka mga kamasama. Kapag ganyan ang panghalo mo, mas maganda. So sa ngayon, naka-prepare na tong wall natin. So ang ginawa natin dito, ito, winalisan na rin natin. Yan. And then pinunasan. So pagkatapos natin siyang malinisan mga kamasta, pwede na rin natin siyang pahiran ng skin coat. So yung pag-skin coat natin dito mga kamasta, hindi na natin kailangan primeran to. Using SK1 ay maganda na ho at saka siguradong kapit na kapit ho yan. Dito sa may rough surface ng ating wall, ayan po yung ginagamit natin. So yung tinatawag natin na hindi siya na lagyan ng purong semento na bule mga kamasta, no? So ang kagandahan nito pagka-skin coat, direct na ho siya. So ang pinaka first na pahid natin dito kapag mag-mix kayo, o yung medyo malabnaw mga kamusta, yung first na pagpahid natin, and then second coat ay medyo malapot, and then the third coat ayun po ay medyo malabnaw ulit. Para na. So dapat yan, yung first na pahid natin mga kamusta ay yung medyo basa siya. Kasi ang kagandahan pag medyo basa mga kamusta, manunuot yung skin coat dito sa may wall natin. Yan po yung importante. Tapos yung second coat na, yun po yung medyo malapot na ho siya, para yun naman po yung magpapantay dun sa mga surface na meron mga nakalubog. Kasi pagka rough talaga, recommended talaga ang skin coat ng Mondo. So kagandahan na ito mga kamusta, dapat medyo malaki-laki yung paleta mo. Paggamit ng mixing machine ay talagang halo-halo siya. So ang kagandaan niya mga kamusta, kasi pag yung skin coat na to, maganda siya gamitin. So ayos na mga kamusta, no? And bukas pwede na tayo mag second coat yan, and then third coat. So ayos na mga kamusta, no? Ayan, no? Then bukas second coat na. At matatapos na natin ito hanggang doon sa likod. So yan yung abangan ninyo. Okay, so ayos na. Tapos na naman ng isang araw. Ito naman, papahiran na to bukas. Okay, so mayroon tayong ready mix naman na para dito. So dalawa yung gagamitin natin ditong masilya na kung saan dito ready mix, kasi ito pino na kasi ito mga kamusta, kaya pina-primeran ko. Kapag plain talaga yung smooth finish na tinatawag, ready mix na ho yung ginagamit ko dyan. And then pagka rough finish, skin coat tayo. Okay.
At uwi na tayo mga kamusta na. Dito na tayo sa bahay. Ayan o. Inaayos ni Dals yung kanyang service. Hanggang dito na lang din yung video natin. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin sa maghapon. So medyo putol-putol muna ang video natin ngayon mga kamusta kasi nag-adjust pa lang tayo para hanggang maging okay na tayo. Yan, maglilibot tayo ulit ng proyekto natin. Ingat po kayo lahat. Maraming salamat sa pagsama nyo. God bless po. Bye.